Laban ni Stephen Curry at Sabrina, sinabayan ng Nike at Under Armour. Dahil sa pangmaliit ni Durant, nag-beast mode si Lillard. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa dapat sana'y inilagay bilang pangwakas na kaganapan sa All-Star Sunday, dahil talagang ito ay naganap sa unang bagahagi sa kaganapan, hindi na dismaya ng NBA 3-point king na si Stephen Curry at WNBA superstar Sabrina Ionescu ang mga manonood patungkol sa kanilang napakalaking na hype na 3-point shootout. Dahil talagang ito ay naganap sa unang bahagi sa kaganapan, nanalo si Curry na may score na 29 points na dapat sana'y mananalo rin sa regular na 3-point contest dahil nanalo sa back-to-back champ si Damian Lillard na may score na 26 points na nagtatala sa pinakamataas na score sa lahat ng rounds. Naitala ni Ionescu ang pinakamalaking puntos na ginawa sa anumang NBA player maliban kay Curry. Ang mga nanguna, si Stephen Curry na may 29 points, Sabrina Ionescu na may 26 points, Damian Lillard may 26 points, Trae Young may 26 points, Karl Anthony Towns may 26 points, at Tyrese Haliburton may 26 points. Dapat bigyan ng malaking credit si Ionescu para sa ipinakitang palabas nito. Ito ay isang napakalaking entablado. Nag-warm up siya ng ilang minuto bago lumaban sa pinakamahusay na shooter na kailanman nabubuhay. At siya ay naglalaro mula sa NBA 3-point line na kung ihahambing ito sa WNBA line na siya ay sanay, halos isang talampakan na malapit sa mga gilid at halos 2 talampakan na malayo sa break. Ang lahat ng ito, nagpasimula siyang agad na itama ang kanyang unang 7 shooting attempt at 9 sa kanyang first 10. Nakakapansin na hindi kailangan ni Ionescu ang kahit na isa sa mga starry balls na nagmumula sa halos 30 talampakan at nagkakahalaga ng 3 puntos upang maabot ang kanyang kabuuang puntos na itama ni Lillard ang isa sa mga ito sa kanyang huling round. Nakamit ni Ionescu ang kanyang 26 points gamit ang regular 5 rack. Sa tingin ko ngayong gabi tulad ngayon ay nagpapakita sa napakaraming batang babae at batang lalaki na kung kaya mong mag-shoot, kaya mo talagang mag-shoot, sabi ni Ionescu. Pero si Curry ay sobrang galing. Hindi naisip na may kahit anong tanong tungkol sa kung buo ang atensyon ni Curry kay Ionescu. Hindi rin pag-aalinlangan na may ilang mga paru-paro dahil sa kahalagahan sa sandali at ang halos imposibleng mga inaasahan ay nakakarga sa kanya sa bawat na ipasok na bola ni Curry. Pero ang dude na si Curry ay halos nakuha ang lahat ng 5 shooting sa 2 magkaibang rack at 8 sa kanyang huling 10 bola upang walang duda kung sino nga ba ang greatest to ever to do it. Si Curry, na hindi rin pinalad sa kanyang 2 starry shots, ay nakapag-shoot ng 21 sa kanyang 25 na regular sa 3-pointers ay talagang nakaka-impress. Ngunit ang pinaka-nakakahangang ginawa niya ay ang harapin si Ionescu sa unang lugar. Maraming NBA superstars ang hindi handang ilagay ang kanilang sarili sa harap tulad nito. Hindi natakot si Curry sa hamon na yon dahil kung tatanungin gaano karaming mga NBA players ang hindi pa nga superstars ang handang sumugal na pwedeng matalo sa isang WNBA player sa ganitong klaseng entablado. Saludo kay Curry na alam kung gaano kalaki ang kaganapang ito para sa buong All-Star Weekend at tiyak para rin sa WNBA at sa basketball ng kababaihan sa buong mundo. Hindi ko alam kung sino man ang susunod na magsusuot ng sapatos na ito, ngunit marahil ito ay isang bagay na dapat nating gawin ng mas madalas, sabi ni Curry. At hindi ako magdadalawang isip sa pagtanggap sa hamon. Gawin natin itong isang staple sa All-Star Weekend sa hinaharap. Sinimulan ito ni Curry tungkol sa kung sino ang nararapat o kahit sa sino mang handa na magsusuot sa mga sapatos na iyon. Paano kung si Lillard ang kasunod? Paano kung si Klay Thompson, si Trae Young, si Kevin Durant? Susunod para sa mga babae, si Caitlin Clark, kung sakaling magpasya siyang talikuran ng kanyang huling taon sa collegiate eligibility at sumali sa WNBA, pakiramdam ng lahat ito ay hindi na dapat pag-isipan pa. Nai-imagine mo ba ang hype kung si Curry ay gagawa nito muli at haharapin si Clark, na naging all-time leading scorer sa NCAA
Siya ay walang dudang pinakamaliksing player sa basketball sa mga babae sa kasalukuyan, sa kolehiyo man o profesyonal. Hindi mo maiiwasang tingnan siya kapag siya ay naglalaro. Mula sa aliterasyon sa kanilang mga apelyido, naglalaro ang perpektong tulad ng Steph versus Sabrina. Ito ay magiging isang tugma sa parehong langit sa basketball at ratings. Tignan natin kung mangyayari nga ba ito. Sa anumang paraan, ang inaugural NBA versus WNBA shootout na ito ay isang matagumpay na tagumpay. Mahirap isipin na hindi ito maging isang staple na kaganapan sa Sabado ng gabi at posibleng ang pangunahing kaganapan. Ngunit bago pa man nangyari ang shootout, ang mga tumatak na sumusuporta sa kanila ay ang Under Armour at Nike. Ayon sa balita, ang dalawang kumpanya ay nagpalitan rin ng suntok sa isa't isa. Si Curry at Ionescu ang mga bida sa unang NBA versus WNBA 3-point challenge. Mga oras bago ang makasaysayang pangyayari, nagpasimula ng suntok ang Nike sa pamamagitan sa kanyang Nike basketball account sa X patungo kay Curry. Ang post ay nagsasabing ang mga best ay hindi nagkakamali na may parehong logo ng Ionescu S at ang swoosh branding sa ilalim. Sumagot naman ang Under Armour sa pamamagitan sa kanyang UA basketball account sa suntok na may dalawang salita, hindi siya iyon. Sa pagtatapos, naungusan ng Golden State Warriors guard ang New York Liberty Guard. Para sa kaganapan, sinuot ni Curry ang Curry Splash, isang bagong sapatos na handang gamitin sa korte mula sa Curry brand, ang kanyang Under Armour-backed imprint. Ang partikular na sapatos na sinuot niya noong Sabado ng gabi ay mula sa koleksyon sa Curry Jam, na binuo sa mga kulay na inspirado sa sikat na video game na NBA Jam. Para kay Ionescu, mayroon siyang sariling Nike Sabrina 1 signature shoe na nakatali, na pinalamutian sa pangunahin sa isang kulay na kaugnay ng Liberty. Sa sumunod na balita naman, ang East ang naghahari. Ang team na pinangunahan ni Giannis Antetokounmpo ay nagtagumpay laban sa West sa score na 211-186 sa NBA All-Star Game nitong Lunes ng umaga sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis. Ito ang pinakamataas na puntos na nakuha sa kasaysayan ng All-Star Game at ang Eastern Conference ay naging unang koponan na nakapagtala ng higit sa 200 points. Si Karl Anthony Towns ang nanguna sa puntos sa laro na may 50 points mula sa bench sa kabila sa pagkatalo. Noong nakaraang season, si Jason Tatum ang nagtala sa record para sa pinakamalaking puntos na nakuha sa isang All-Star Game na may 55 points. Si Damian Lillard ang nanguna sa silangan na may 39 points, kabilang ang dalawang half-court shots. Nangyari sa punto sa laban na pinakitaan ito ni Durant ng small gesture sa panahong hindi nito napigilan ng play. Into the finals of the actual... Good call, Candace. I like that. 22 for Dave, showing why he's other than Steph Curry. And then how about Kevin Durant? Just takes James. Ngunit sa huli, siya ang nakakuha sa Kobe Bryant MVP Award para sa kanyang pagsisikap. Ito ang kanyang unang pagkakapanalo sa award sa 8 pagsali sa All-Star. Si West Captain LeBron James ay may 8 points sa loob ng 14 minutes. Nagkaroon siya ng slam dunk mula sa pasa ni Luka Doncic sa unang quarter, ngunit naging limitado dahil sa isang ankle injury. Ang star ng Los Angeles Lakers ay naglaro sa kanyang record na 20th All-Star Game. Ang All-Star Game ay ibinalik sa East laban sa West format ngayong season matapos ang 6 na taon na playground style kung saan pinili ng 2 kapitan ang mga players sa isang draft. Si James ay nanalo sa lahat maliban sa isa sa mga laro na iyon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.